Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At dito naman po nakita na nagsisimula na po na bagamat maraming ginagawang maganda ang ating Panginoon, nakakapagpagaling siya ay nakakapagpalayas ng mga masamang espiritu, pero hindi, sabi nga nila, hindi mo siguro maiiwasan kapag gumawa ka ng maganda. May maiinggit at may maiinggit. At may mga pupuna at may pupuna sa atin. No? Kahit ganito rin po sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan ang mga Pariseyo naman, no? Nakikita nila ang gawa ng ating Panginoong Hesukristo at ngayon tatanungin nila, magpakita ka nga ng patunay na ikaw ay nanggaling sa langit. Patunay. Alam po natin, madalas tayo nagbabasa ng mga patunay. No? Yung mga nagsasabing, alam mo honey, mahal kita, and things like that. Sige nga, patunayan mo nga. No? Lahat naman tayo naghahanap ng patunay. Yung proof
ay mahalaga din po. Kaya nga po tayo may mga resibo dahil mga proof yan. No? Kaya tayo nakikinig sa mga balita tungkol sa panahon dahil tinitingnan natin kapag dumilim ang kalangitan ay baka umulan yan. Alam natin na kapag umiinit na ang panahon at tapos na ang amihan at ngayon ay darating na ang tag-init. So, marunong tayong bumasa ng mga signs, mga tanda. Kaya mahalaga din naman po yun. Ang problema lamang po, dito sa Ebanghelyo, itong mga Pariseyo ay hindi naman sila sincero sa kanilang pagtatanong. Alam niyo po ba yon? May mga lumalapit sa atin na may mga tanong kuno, pero hindi naman talaga sincero sa kanilang mga gawain. No? Sabi, ikaw ba'y nailigtas na? And things like that. Ang daming mga iiwas tayo sa katotohanan. No? Akala natin ay pangkaraniwang tanong lang, yun naman pala ay dadalhin tayo kung saan ang kanilang mga agenda. Ganun din po itong mga Pariseyo. Dahil sa kanilang isip, ay talagang nagawa na nila ang kanilang bias, ang kanilang prejudice, ang kanilang pag-iisip tungkol kay Jesus na hindi sila susunod at maniniwala sa Kanya. Tapos magtatanong pa. Kaya nga at pagtatanong, kapag ganyan po, na alam natin na may malisya sa pag-iisip at pagtatanong ng mga Pariseyo, hindi na sila pinagbigyan ng Panginoon. Sabi niya, napakasama ng henerasyong ito. Naghahanap kayo ng tanda. Sabi tuloy sa kanila ng Panginoon, walang tanda na ipagkakaloob sa inyo. Kung tayo pa siguro na, buti nga, ayan, kasi malisyoso kayo, gusto nyo pang siluin ang Panginoon, kaya't hindi niya pinagbigyan. Ngunit, marami na pong tanda sa katunayan ang ibinigay si Jesus. Yung mga milagro na kanyang mga ginawa, yung mga pagpapagaling, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu, hindi pa ba sapat yon na tanda na siya ay anak ng Diyos? Sabi ko, kung hindi ka pa maniniwala doon, wala nang ibang maipapakita ang Diyos para patunayan sa iyo. Dahil talaga namang wala kang intensyon na maniwala sa Kanya. Dahil sarado ang kanilang puso, sarado ang kanilang isip. No? Kaya nga po mga kapatid, para sa atin po, lagi din pong maging bukas ang ating mga paningin sa gawa ng Diyos sa ating buhay. At kung tayo lamang po ay mas sensitibo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, I'm sure makikita natin na ang Diyos ay tunay na gumagalaw sa pang-araw-araw nating mga gawain. Na siya ay kapiling natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Na siya ang tumutulong sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi na po natin kailangan maghanap sa malayong lugar. No? Titingnan lang po natin ang mga aksyon ng Diyos sa ating buhay at mapapatunayan natin na ang anak ng Diyos si Jesus ay tunay na buhay, na siya ay tunay na nagmamahal, na siya ay tunay na kasama natin sapagkat si Jesus ang tunay na Diyos. Mga kapatid, nawa po ay hindi tayo basta-basta madadala po sa mga maling mga haka-haka, ika nga yung tinatawag nating mga fake news, bagkus maging matibay tayo sa ating prinsipyo bilang mga Kristiyano Katoliko. Isang maliit na kwento lamang po. Nung akong pagpunta po dito sa studio ng TV Maria, ay sumakay po ako ng taxi at alam niyo, ako patuloy ang napagsermonan nung taxi driver, nung kanyang patutuo, At lahat ng kanyang sinasabi, sabi ko, ay nako, yung mga sinasabi niya tungkol sa yung mga tunay na pagsisimba, halimbawa sa pananamit, yung pagiging matibay na Kristiyano, Katoliko, ang dami siyang ibinahagi sa akin. Ang nasabi ko na lamang, sana po lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga Katoliko ay tulad niya. Isang taxi driver lamang. Ngunit ang kanyang isip, ang kanyang puso ay tulad ng kanyang focus sa kalye, focus din siya sa Lord. Kaya mga kapatid, kung tayo rin ay focus sa ating pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo madidisgrasya dahil alam po natin na si Jesus ang tunay na katotohanan, siya ang buhay at siya ang daan. Amen.